Magandang hapon sa inyong lahat mga kapatid. Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ng orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria at siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesukristong aming Panginoon. manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ng pagkakatawang tao ni Jesukristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesukristong Panginoon namin. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sabay po ang lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po'y 12 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating Kura Paroko, Reverendo Padre Benny Tuason. Panginoon, ang sanggalang ng hinirang niyang bayan at ng hari niyang hinirang, ang kawan niya'y iingatan, basbasan habang buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Huwag kayong matakot. Ito ang mga salitang binanggit ni Jesus sa ating Ebanghelyo. At huwag tayong matakot sa mga taong nakatuon sa paggawa ng masama sa kapwa. Si Jesus ang ilaw na papawi sa kadiliman ng ating mga kasalanan. Manalig tayo sa kanyang pag-ibig. Kahit pa tayo ay kinukutya at minamaliit ng mga ganid at bulaan. Kumapit lamang tayo kay Jesus at maging totoo ang ating mabuting hangarin. Na tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Panginoon, kami ay nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit,
Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ni Jeremias, naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ika'y nasa panig ko, poon. Malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Poon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang poon, inyong purihin ang poon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi. Napahiyang lubos sa pagka-unsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin, ako'y dadalangin. Sa iyo, o poon, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin.
Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatat, naroong nilikha. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito. Sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating bigyang galang ang mabuting balita. Aleluya, aleluya. Kayo at ang Espiritu ang siyang nagpapakatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo ay bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bukas ay ipagdiriwang natin ang Father's Day. Kung hindi nga lamang pandemic, malamang maraming nagbabalak magdiwang sa labas, no? Subalit
hindi naman ito dahilan para ating pigilan ang ating pagnanais na bigyang karangalan ang ating mga tatay o ang ating mga ama. Dahil ang ama ang tinuturing nating sandigan, no, ng ating mag-anak. Siya ay inaasahang magtatanggol at magbibigay ng mga bagay na ikabubuhay. No? Bagamat malapit tayo sa ating ina, binibigyan din natin halaga ang ating mga ama. No? At tamang-tama yan dahil sa ating ebanghelyo ngayon ay inilalarawan ang imahe ng ating Panginoon bilang Ama. Hindi nagkaila o hindi nagdalawang isip ang ating Panginoon o ang Diyos na gamitin ang imahe ng Ama. Kaya nga si Jesus ay tinuring na anak. Kung kaya't laging tumatawag si Jesus sa Panginoong Diyos ng Ama. At yung kanyang itinurong dasal ay Ama namin. Kasi nga, yung damdamin ng isang anak sa kanyang ama ay bumubuhay ng katapangan, no? At kalakasan para harapin ang buhay. Sa panimula ng ating ebanghelyo ay sinabi ng Panginoong Kristo na huwag tayong matakot. Dahil kahit nung panahong yon, maraming tangka sa buhay at pananampalataya ng tao. Kahit ngayon sa atin, meron din tayong tangka sa ating buhay at pananampalataya. Huwag nating katakutan, sabi niya, ang mga hindi naman sumisira sa kaluluwa. Mas matakot tayo sa ating magiging kapalaran na malayo sa Diyos. Yun ang kinatatakutan. Dahil ang sakit darating, ang kamatayan darating, ang mga siphayo sa buhay darating. Marami tayong mga hamon at problema na hindi natin maiiwasan. Pero sana, ang sabi ng Panginoon, ay wag yung mga bagay na magdadala sa atin sa impyerno o kawalan ng kaligtasan. Kung kaya't binibigyan niya ng pansin ang katangian ng Ama, kung gaano tayo kahalaga. Sa unang pagbasa nga, yun ang karanasan ni Jeremias, di ba? Ni Propeta Jeremias. Takot na takot siya. Kasi kahit mga kaibigan niya, ipinagkanulo siya. Kahit mga kakilala niya, ay hindi niya na mapagkatiwalaan. At maraming nagtangkang pumatay sa kanya dahil sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Subalit, nakakuha siya ng lakas sa ating Panginoon na hindi pala siya iniiwanan ng Panginoon. Sa Ebanghelyo naman natin, anong sabi? Na tayo, kung ang maya, sabi ng Panginoon, kung ang maya na taken for granted during His time, anong ang halaga nila? Sila ay dalawa isang pera. Almost worthless, no? Ang mga maya sa paningin ng mga Hudyo o mga tao noon. Pero sa Panginoong Diyos, mahalaga ang maya. Walang lalaglag sa lupa na hindi niya pinapayagan. At sabi niya, bilang niya, no, ating mga buhok. No? Alam niyo, pagka buhok na ang pinag-usapan at alam na alam ang bilang ng buhok, abay, malapit na malapit yun. No? Dahil ang buhok ay hindi basta-basta nabibilang. Pero ang sabi ng Panginoon, bilang ng Ama ang inyong buhok. That's how much He loves us. And that's how much He will take care of us. So, yun yung imahe ng Panginoong ng Ama ayon sa ating Panginoong Kristo na sana ay buhay sa atin. Na hindi tayo nagmamaliw na sa lahat ng hamon at siphayo ng buhay natin ay hindi tayo pinababayaan ng Diyos. At ang isa pang mahalagang katotohanan ay ang Diyos na ito ay mapagpatawad. Ang Diyos na ito ay nakakaunawa. Siguro walang higit na nakakaunawa sa atin kundi ang Diyos. Ni hindi ang ating kaibigang matalik, ni hindi yung ating mga magulang, ni hindi yung ating mga kapatid, ni hindi yung sino mang siguro alam natin na nagmamahal sa atin. Walang higit na nakakakilala sa atin kundi ang Diyos. At pagdating ng panahon ng pagbibigay ng second chances, ika nga,
Alam naman natin, ang Panginoon ay mapagpatawad. Lagi niyang ibinibigay sa atin yan. And He does not discriminate. Sa paningin man ng buong mundo, halimbawa tayong pinakapangit, hindi tayo tinitingnan ng Diyos na bilang isang may ganong hindi kanais-nais na itsura. Tayo man ang pinakamahirap sa mata ng Panginoon, hindi tayo ganun kawawa. So, ang Diyos na ito ang laging nagmamahal, ang Diyos na ito laging kumakalinga, ang Diyos na ito ay laging nagbibigay sa atin ng second chances o ng patawad. Pero hindi dapat doon nagwawakas. Sabi nga, ang pag-iibigan is always a two-way affair. Diba? Ang pagmamahalan, laging may nagmamahal at may minamahal. At yung minamahal, nagmamahal din sa nagmamahal na nagiging minamahal. Ang ibig ko sabihin, kung ganito tayo mahal ng Diyos, dapat mahalin din natin ang ating sarili. Dapat mahalin din natin ang ating kapwa. Hindi lamang Diyos ang laging nagmamahal sa tao. Dapat minamahal din natin ang Diyos. Siguro diyan tayo nagkukulang eh. Gusto lang natin mahalin. And it's not a good attitude. Dahil ang minamahal, dapat marunong ding magmahal. Parang nasa garon, magkaroon ng katuparan ang layunin ng Diyos sa atin. Kasi kahit na anong kalinga ng Diyos sa atin, kahit anong alaga ng Diyos sa atin, pag hindi natin inaalagaan ang sarili natin, hindi natin inaalagaan ang kapwa-tao natin, magugunaw din ang mundong ito. Masisira din ang sangkatauhan. At yan ang nangyayari ngayon. Di ba? Hindi lang itong pandemic ang pinag-uusapan natin, yung ating kalinga o paano natin tinatrato yung kalikasan, paano natin tinatrato yung isa't isa. Yun, nakakasama ng loob kasi pandemic na, may kurakot pa rin. Ano ba naman yan? Nandito na tayo sa panahon na nahihirapan ng bawat isa. Nakukuha pa ng ibang mangloko, nakukuha pa ng ibang manlamang, nakukuha pa ng iba na magsinungaling o pagkakitaan ng bawat isa. So we really talagang ang ating mundo ay sukdulan na sa sa kasamaan. Dahil wala na tayong pinipiling panahon. At kapag may nangyari, wala tayong masisisi. We cannot blame God, for God as Father has done His part. But let us ask ourselves, tanungin natin sarili natin, nagawa ba natin yung ating parte? Dahil gano'n naman ang pag-ibig, sabi ko nga, ang pag-ibig ay two-way affair. Minahal tayo ng Diyos, mahalin din natin siya. Minahal ng Diyos tayo bilang tao, mahalin din natin ang sarili natin bilang tao. Nang sa gayon, itong kawalan ng takot at confidence in God will happen to us. And then, itong plano ng Diyos para sa atin ay magkakaroon ng katuparan. Tayo tumayo at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kanaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos Ama na labis na nagmamahal sa mundo, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya taglay ang pagtitiwala, ating ipanalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa pamahalaan,
Maging tagapagtaguyod nawa sila ng hustisya sa pamamagitan ng pagtuligsa sa kabulaanan upang manaig ang katotohanan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa lahat ng mga binyagang Kristiyano, huwag nawa nating isara ang ating puso at pagsikapan nating makibahagi sa misyon ni Kristo na ipalaganap ang katotohanan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga may sakit at nagdurusa, mabatid nawa nilang mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga yumao, masumpungan nawa nila ang kapayapaang walang hanggan, kapiling ang Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa katahimikan, ipanalangin natin ang ating pansariling kahilingan. Diyos naming Ama, manatili ka sa aming piling sa pamamagitan ng iyong anak at loobin mo siya, mong siya ang aming maging daan, ang aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin at sa dulot mo o nawa nitong kadalisayan, kami nawa ay makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya ay pinanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Komunyon Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa.
Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Naiyakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong dasalin ang Oratio Imperata laban sa COVID-19 virus. Magsiluhod po ang lahat. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo mga dalubhasang naatasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa
makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati't pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua, ipanalangin mo kami. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.